Hi everyone. Okay, so today I'll be discussing the character display or the alphabet character display wherein pag nag-enter tayo ng number, so i-display niya kung pang ilang character. Okay? And then, so in alphabet, kung bibilangin niyo, we have English alphabet, we have 26 letters. So meaning, let's say for example, naglagay ako ng number 3, so ang i-display lang niya from A to C. Yan. Okay? Then, in pag naglagay ako ng number 6, so hanggang letter E yung i-display niya. So, how do we apply that? So, okay. So, today, I'll be creating the code and then afterwards, so i-manual simulate natin paano nangyari yung ganong display or ganong output. Okay? So first, we will create a class. Okay? So usual. So we will, since meron na po tayong package dito na na-create, okay? So before or last time, so ngayon, magkikreate ako ng class. Okay? So class new. And then, yung class, ito po, right-click lang right-click yung package, new, tapos class. Okay, so let's say, for example, alphabet character, ayan, display. So, yan po, magkakadugtong po yan. So, enter. Okay, so we have here the class. Again, class name is same with the file name. Yung file name kasi paano nasabing file name kasi kung titignan niyo yung nasa baba, alphabet character display.java. Oh, may extension name siya na .java. So ibig sabihin file name siya. So yung file name at saka yung class name so parehas po dapat, okay? So wag po natin kakalimutan 'yon. Then so let's add public static void main so string args. Okay, open and close curly brace. Okay? So we need an input, okay? So para hindi naka-fix yung ating number, pag nira natin yung program, so request tayo na mag-enter tayo ng number, okay? So kailangan natin ng scanner. Okay, so again yung variable na ginamit ko, new scanner, okay, system dot, okay, so loading, yan, system.in, so semicolon. So as you can see again, okay, so since hindi kilala yung scanner, so again, scanner is a class, okay, class po yan. Okay, so nasa ibang, ano po yan, built-in class siya na under java.util. Okay, so meaning, pwede natin gamitin yan, pero i-import natin yung pinaka ano po may-ari nung scanner na yan which is yung java.util. Okay? So kung makikita nyo when I point my mouse pointer dito, lalabas po. Okay? So sa red line po Okay, sa red line, pag na-encounter nyo po yon, itutok nyo lang yung mouse pointer nyo. So lalabas po yung ayun po, assistant ng Java. Lalabas po yan. Okay, yan po. So lalabas yan. May pinakauna, import scanner. So java.util, meron pa po dyan. Create class scanner, create interface, change to signer, okay, and so on. Oh. Pero ang gagamitin kasi natin, import scanner. So java.util. Yan. So makikita nyo, automatic, naglagay po yon.
Hindi po siya manual type. Okay, para mas maintindihan nyo po So as much as possible, pag may na-encounter kayo na ganito, na error or naka-red, so itutok nyo lang yung mouse pointer nyo doon para makita nyo kung ano yung possible na pwede nyong ilagay. Okay? So para at least malaman nyo, ay, para sa ano pala yon, java.util. Yung iba kasi, kanya-kanyang, ano po, kanya-kanyang extension or library from Java. So ngayon, okay? So since ang alphabet is character, and then ganun din po yung class name natin, character. Okay, gagamit tayo ng char. Ayan po. Data type na char. Okay? So, ibig sabihin, pag char, character lang po yan. Okay? Character lang ang pinag-uusapan dyan. Either special character, numerical, and so on. Okay? Basta kung anong character ang gusto mo display or gamitin. Ayan po. And then, data type na char. And then, variable. Okay? So, let's say for example, letter C kasi it accordance to character. Kaya, letter C. It's up to you kung ano yung gusto nyong ilagay na variable. Okay, and then, ilalagay ko single quote, capital A, semicolon. Okay? Pag single quote, ibig sabihin, character lang po yon. Okay? Pag naglagay tayo ng double quote dito, okay, mag-error na po yan. Okay? So, mag-error na po yan, ha? Pag double quote, ibig sabihin, pag double quote kasi, kailangan naka-string tayo. Ayan po. Ayan o, naka-string tayo. Kasi, double quote. Pag single quote, char lang yan. Okay? So, char lang yan. Okay? So, I hope this is clear, ha? Yung difference ng string tsaka char. Okay? Bakit A? Kasi sa alphabet, so nag-start tayo ng letter A. Okay? Kaya A, capital A yung nilagay ko. O kung small a yan, okay, the rest will be small letter A. Okay? So ngayon po, next. So int num, bakit sa natin gagamitin yung num? Ito po yung mag-handle nung number na ilalagay po natin. Kasi itatanungin tayo mamaya, enter number. Pag nag-enter ka ng number 5, so i-display niya yung character. Okay? So kailangan natin ng system.out.print. Yan po. Okay, double quote, double quote. So enter number. Yan po, may space. Okay? Enter. And then, sinum is equal to, siya kasi mag-handle nung input natin. Input dot, ayan po, next int, and yung pangalawa, enter, semicolon. Okay? So, yan po So, siya yung mag-handle nung input natin para pag nag-for loop tayo, looping statement, for int I is equal to 0, semicolon, so I less than num. Okay? Para kung ano yung i-enter natin na number, so sasaluhin niya, so magiging flexible yung program natin. Hindi yung naka-fix. Yan po. Then, so we have to apply nested for loop. Okay, nested for loop for this. So another for int j naman is equal to 0. So j less than equal to I. Ayan po. So nakadepende kay I yung magiging flow ng program. Okay? So j plus plus. Okay? So open curly brace, enter. Ayan po. And then meron tayong system that out that
print. Ayan po. And then, ilalagay natin yung letter C. Okay? Kasi yun po yung i-display natin. O, A, B, C, and so on. And then, meron po dito, okay? So, C++. Mamaya, explain po natin yun ha. So, as we go along with our discussion. Then, we need to have another SOP. So, LN naman. So, ibig sabihin, next line. Okay? So, pag system.out.print, ito po. So, ibig sabihin, yung cursor mo andito lang. Okay? Pag niran mo yung program mo, enter, number. So, andito lang po yung cursor niyan. Andyan lang. Pag nag-LN ka, okay, let's say for example, ito, nag-LN ako, yung cursor ko, nasa next line na. Okay, sige i-run po natin yung program. Print muna. Okay, print ito. Print. Okay, tignan nyo po yung pinagkaiba nila. So, i-run natin yung program. So, enter. Ayan po. So, enter number. Yung cursor mo andito. Ayan po. Andito yung cursor. Pag nag-enter ako ng 3, ayan. So, ABC. Okay? Tignan nyo. Paano nangyari yon? Di ba? So, ibig sabihin, pag nag-enter ako ng hanggang 26 na number, so, di-display niya yung letter. Okay, pero focus muna tayo kay print. Ayan po, yung cursor niya doon. Pero pag LN yung nilagay ko dyan, okay, yung cursor niya dito na po sa baba. Dito, dito na po sa baba. Nag-enter ako ng 26. Ayan po, andyan na po yung sa baba, cursor nun. LN. Ibig sabihin, pag niran mo yung program, okay, yung cursor niya nasa baba. Ayan po. So, yan yung output niyan. Okay? So, A to Z. So, 26. So, ibig sabihin, A is 1, B is 2, 3, C, D, 4, E, 5, hanggang sa Z, 26. Okay? So, paano po nangyari yon? Okay, so isa-isahin po natin. So, yan po. Okay? So, again, i-run ko yung program. Okay, focus muna tayo kay, let's say, for example, 5. Okay, so A to E. Ayan po, A to E. Okay, so let's manual simulate this one. Manual simulate po natin. Okay, so gagamit ulit ako ng notepad for this, for you to clearly understand yung simulation. Okay, so yun po. So enter number. Okay, sabi ko 5. Yung 5, so A, B, C, D, E. Okay, so yan po. So dito tayo. So next, so for int I is equal to 0. And then I less than num, which is yung 5. Okay. So this will be true. Kasi I or 0 less than 5. So true. Okay. So next. So sabi niya, punta tayo kay J. Okay, naging true yung statement ko dito, naging true. Again, may inner loop ba yan? So meron. So pupunta tayo kay inner loop. Okay, so J is equal to 0. Okay, so J, sabi niya, J or 0 less than equal to I, yung value ng I is 0. Ayan po. So, in this case, this will also be true kasi 0 is equal to 0. Okay? Naging 0 yon. Okay? So, mangyayari, naging 0 yon, di-display niya yung letter A. Ayan display. System.out.print. Display letters
C. Okay, so di-display niya. Lagay ko na po dito So, di-display niya yung, yan po. Okay, so kada inner loop, lalagyan ko ng output para mas makita nyo paano nangyari. Okay, so sabi niya, nag-true. Okay, display. Display yung C. Okay, so next. So dito, nag-increment yung J natin, naging 1. So 1 less than equal to 0, this will be false. Okay, wala siyang ilalagay. Okay? But, nung nag-false yun, ito nag-false yung statement dito, so hindi niya gagawin ito. Hindi gagawin. Kasi nag-false yung statement mo dito eh. Okay, 1 less than equal to 0. So, hindi pwede yon. Okay, so okay, false na to, so exit siya doon sa inner loop. And then, yung C natin, nag-C++. Okay, yung A, nagkaroon ng another letter. Okay? So, yung letter kasi, pag nag-plus-plus tayo, so, kikilala niya as alphabet po kasi yon. So, yung nag-plus-plus tayo, yung A kanina, naging letter B na. Okay? Letter B na siya. Okay? Letter B. Ngayon, okay? So, nag-plus-plus, naging letter B. Nung pinasa mo dito, dapat B. B yung sagot niya. Kaya tignan nyo, naging B. Ito. B. Okay? Naging B na siya. Okay? Sa number, ganun po, automatic yon. Pag nag-plus-plus, so ibig sabihin, plus 1. Pag alphabet naman, pag nag-plus 1 ka, so ibig sabihin, nag-i-increase yung letter niya. Okay? So, A. Susunod, B. Yan. And then, merong dito, nung nag-plus-plus yung A, so supposed to be, magiging 7, so magiging B na siya pag tinawag ulit siya dito. Okay? And then, ito po, nung nag-plus-plus, SOP tayo, LN. Ito po, nag-LN. So, ibig sabihin, pag magtutrue yung statement dito, so, ibig sabihin, yung print line niya, andito na po. Kaya tignan nyo. Okay, pagtanggalin ko yan, para makita nyo yung difference, ayan po, ito yung mangyayari. Okay, pag tinanggal ko kaya yun po yung purpose nun. Ayan po. So, yan. So, 5. Ayan. So, yan po yung purpose nun. Para yung letter mo hindi magkakadikit. Okay, so yun po yung purpose ng system.out.print ln. Okay? So next. Okay? So nag-false yung statement dito, punta tayo kay I. Nag-increment si I, naging 1. So 1 less than 5. So this will be true. Okay? Punta ulit kay inner loop. Inner loop, yung J natin, start with 0. Okay? So once na nagpo-false yung statement, o yung loop na yon, start ng 0. Unlike kay I, so hindi pa siya nagpo-false. So tuloy-tuloy lang po yon, increment lang, 1. Okay? So next, so 0 less than equal to I. Okay, ang value na ngayon ng I is 1. So 1. Okay, so this will be true. Nung nag-true na siya, print siya. B. Nag-print siya ng B. Okay, sunod. Nag-print siya ng B. Okay, increment yung J is equal to 0. 0, 1 pala, sorry. 1 less than equal to 1. So, this will be true. So, print ng B. Okay? So, dito po pero kung titignan nyo so ito po, iniisa-isa ko lang yung dinidisplay na output.
Okay? Pero kung titignan nyo, yung output nito is magkakatabi po yan. So, ganyan po yung output niya dapat. Okay? O, pero for the sake of the discussion, para mas clear sa inyo, so ginawa kong ganito, okay, for manual simulation. Okay? So next, nag-increment yung J, naging 2. 2 less than equal to 1. So, this will be false. O, punta na naman ako kay outer loop. Okay? Nung pumunta ako kay outer loop, yung C ko, nag-plus-plus na naman. So, naging letter C na yan. Okay? Naging letter C na to. Okay? Kaya nung ginamit ulit natin doon, so ipiprint niya letter C. Okay? So, ngayon, nag-increment yung I natin. I is equal to 2. 2 less than 5. So, this will be true. Punta ulit kay inner loop. J is equal to 0. 0 less than equal to 2. Kasi yung I natin is 2. Okay? So, this will be true. Print. Output. Letter C. Okay? Sunod. J is equal to 1. 1 less than equal to 2. So, this will be true. So, print ulit letter C. Okay? So, J, increment. J is equal to 2. 2 less than equal to 2. So, this will be true. Print na naman ng letter C. Then, J is equal to 3. Nag-increment. 3 less than equal to 2. So, this will be false. So, balik ulit ako kay outer loop. Okay? So, C++, nag-increment. O, yung letter C ko kanina, naging letter D na. Ayan po. So, next. I is equal to 3. 3 less than 5. So, this will be true. Okay, punta ko yung inner loop. So, J is equal to 0. So, 0 less than equal to 3 kasi yung I natin is 3. Okay? So, this will be true. Print. Letter D. Okay? Increment yung J, inner loop. 1, 1 less than equal to 3. So, this will be true. Print D. Then, J is equal to 2. 2 less than equal to 3. So, this will be true. Print D. Then, J is equal to 3. So, 3 less than equal to 3. So, this will be true. Print D. Okay. So, next, J is equal to 4. 4 less than equal to 3. So, this will be false. Okay. Exit tayo. Tayo kay inner. Punta tayo kay outer loop. So, exit tayo ng inner loop. Okay. So, yung outer loop natin, nag-increment. So, I is equal to 4. 4 less than 5. So, this will be true. Punta ulit ng inner loop. Inner loop back to 0. So, 0 less than equal to 4. Okay? Kasi sunod, yung I natin is 4. Okay? So, this will be true. Okay? So, print letter E. Capital E. Sunod, J is equal to 1. 1 less than equal to 4. So, this will be true. Capital E. Then, J. Okay. Increment. J is equal to 2. 2 less than equal to 4. So, this will be true. Okay. And then, sunod, J is equal to 3.
3 less than equal to 4. So this will be true. Print letter E. So yung J natin nag-increment, J is equal to 4. 4 less than equal to 4. So this will be true. So print letter E. Okay. So i-expand natin. Then J is equal to 5. 5 less than equal to 4. So this will be true. False, I mean. Sorry. Exit tayo. Punta tayo kay ano po? Outer loop. Okay? Pagpunta doon, so nag-plus plus. Okay? Yung letter E natin naging letter F. Yung C natin so naging letter F na siya. Okay? So ngayon, yung I natin, so I is equal to 5. 5 less than 5. So this will be false. Okay? So terminate na yung program mo. Okay? Pero pag nag-equal yon, okay, 5. Hanggang letter F. Okay? Pag equal yun ito po. Pag equal. Okay? So pag may equal dyan, so this will be true. Okay? Kasi 5 is equal to 5, so that will be true. So punta ulit ng inner loop. Okay? So, ayun po yung ating code for alphabet character display. So, ayan po. Okay. So, in this case, we nag-create muna ako ng program. Okay. So, I apply yung class, yung method na main. Ito po, method main. Okay. So, in-apply po natin yon. And then yung scanner, para at least when we have an input, okay, para yung input natin, hindi siya naka-fix. Ayan po. 10. Okay, kaya kung titignan nyo, so A to J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po. Okay? So that's how we implement, we apply. Okay, so let me check if this is applicable. Try ko lang din i-apply. So try ko lang din i-apply if applicable siya. Ayun. So ganun yung magiging output niyan. Okay. So yun po. Anyway, so yan. Okay, so yun po So na-apply natin. Again, we apply a nested for loop. Okay? So try to imagine, powerful yung for loop. Okay? So katiting na program, katiting po yan, pero ang daming nangyari. Okay? Kaya kung titignan nyo, ano lang po ito pag ito po so false po ito. So I is equal to 5, 5 less than 5, so this will be false. Okay? Kaya nag-terminate yung program natin. Okay? So again, kung titignan nyo, isipin nyo, try to imagine na bakit ko sinabing powerful ang for loop. Tingnan nyo.
So, ang daming nangyari when we do the manual simulation, ito po yung nangyari. In 5 inputs, 5 numbers, okay? 5 number input only. What more dun sa mas mahabang input? Okay? Kaya tingnan nyo. So, that's the power of algorithm. Okay? So, again, pag yung algorithm nyo is maganda, maayos, so definitely maganda yung magiging output nyo. Okay? Ang iksi lang ng program, ang iksi ng code natin. Pero, kung titignan nyo, kung ima-manual simulate nyo, ang haba na pala nung nangyari. Okay? So, ito po, again, kaya minamanual simulate natin for you guys to, again, deeper or for you to grasp those knowledge, okay? For you to understand how this looping statement work, paano ba siya gumagana. So, ayan po, manual simulate ko na. So, para at least, mas maintindihan nyo po yung gagawin yung program. So, again, kailangan nyo maintindihan paano gumagana yung program. Okay? So, yung Java kasi from top to bottom, ganun po siya gumagana. Ganun siya nagbabasa ng code. Okay? So, again, so ito po hindi ko po unang tinype ito ha. Again, yung import java.util.scanner, hindi ko po siya unang tinype. Okay? When we create the class, so ito kaagad yung nagkaroon. And then, I added the method. So again, method po ito method main. So again, anong purpose ni method main? So method main, ito po yung pinaka-runner. Runner ng program ng Java. Okay? So, hindi magra-run ang isang program pag walang method main. Okay? Let's try para mas makita nyo. Okay? So, let's try this. Public static void add num. Okay? So, yan po. So, try natin para mas maintindihan nyo. Okay? So, dito po, so make sure po when you add another method, out of scope dapat nung method na yon. Kasi kung nasa loob yan, ito, lagyan natin sa loob. Ayan po, mag-error siya. Kasi, ibig sabihin, the method addNum is undefined for the type alphabet character display. Okay, so sabi niya, create method, yan Pag nag-create tayo, nag-create siya, automatic. Tignan nyo tutok ko yung mouse pointer nyo doon. Meron siya doon Meron siyang, binibigyan ka ng other option for you to do. Ayan, click mo lang. Ayan, kikreate siya ng another. Okay, so tanggalin mo ito. So, kaya that's how Java work. Okay, may mga na po siya, assistant. So, kaya napakaswerte nyo. So, you are using this Eclipse libraries and then IDE. So, again, okay, so tanggalin ko po ito, gawin kong public. Okay, so kailangan natin na, let's say, for example, integer ang kailangan ko. Okay, int x, y, tsaka result. Ayan po. Then, semicolon. Ayan. Okay. So, lalagyan natin, ito po, nag-declare tayo, kung tignan nyo, kung bakit dilaw siya, kasi hindi siya nagagamit. Ayan So, the value of the local variable result is not used, kaya nag-yellow siya, kasi warning. Kasi ang sinasabi kasi ng Java, pag hindi naman ginagamit, so burahin na lang. Okay? So yan remove result and all assignment. Okay, pag tinanggal mo yan, tatanggal 'yon. Yan, tanggalin mo din, So yun yung recommendation which is hindi dapat. Okay? Kaya wag kayong maratel kung na-encounter nyo ay naka-yellow.
So, warning lang po yan. Ang kabahan kayo pag naka-red yan. Okay? O, parang ganyan. O, naka-red. O, kakabahan kayo kaagad. Di kulang kayo ito. Syntax error, insert, semicolon to complete block statement. So, semicolon. Yun lang. Okay? So, every time na makaka-encounter kayo ng error, so wag kayo matataranta. Okay? So, andyan lang po yung solution. Okay? So, next. So, int x, y, and then result. X is equal to 5. Okay? So, y is equal to 10. Result, yan po, is equal to x plus y. Kasi, add num. Okay, and then, to copyin ko lang to. Okay. So, print. Yan po. Lagay natin dito. Ito pa, ito yung pinagkaiba ng print tsaka ln. Pag nag-ln ka, hindi mag-error yan. Kasi may gagawin siya eh. Next line. Print tapos next line, cursor. Unlike kay print, dapat may ilagay ka dito na laman niya. Kasi pag wala ka nilagay na laman, mag-error yan. Okay, tandaan niyo po yun ha. Yung difference between print tsaka print ln. Again, pag print, kailangan as much as possible, meron siyang ipiprint. Merong laman ito. Kasi pag hindi mo nilagyan, mag-error ka. Ayan. Oh. Kung pwede rin po ito, double quote. Ayan. So, ibig sabihin, yan lang. Okay? So, ibig sabihin, magpiprint siya, pero blanco. Okay? So, yun po. So, again, pag ln, wala pong error yan. Yan po. Kasi print tapos next line, yung cursor mo. Okay? So, ganun pa ibig sabihin nun na. Yan. Ngayon, so, tanggalin ko ito. I'll comment this one. Para mas maintindihan nyo. Okay. Source. Yan po. Highlight nyo ha. Highlight, source, and then add block comment. Ayan. So, yan po. Try natin i-run yung program. Tingnan nyo, walang ano. Okay? May error siya. Error. Main method not found in class. Okay? Alphabet, character, display. Ayun po. So, yan. Hindi siya makapag-output. Okay? So, yun po ha. Again, kailangan may main method tayo. Main method. So, method din po ito ha. Method. Okay? So, tanggalin ko. Source. Then, remove block comment. Yan. Okay? So, ilagay mo dito. Tawagin mo. Add num. Semicolon. Okay? Yan. Run the program. So, let's say 5. Nag-print din siya ng ano po doon. Okay, lagyan natin. The result is, yan po. So, para pag niran natin yung program, ayan. Ayan. So, yun yung output niyan. Okay? So, yun po ha. So, again, ito po, nilagay ko doon. Or, kung gusto nyo, try natin. Ito po ha. Gawin ko muna ay comment ko muna. Comment ko muna itong part na to. So, source. Add block comment. So, ang gagawin ko dito. Yan. So, ang gagawin lang niya, magki-print lang siya. Ayan po. The result is 15. Okay. Let's say, we need to add. Mag-add ulit ako ha. Ang gagawin ko naman, public, void, subtract, num. Okay. So, ito po ha. Tingnan yung difference nung static tsaka non-static para maging aware po kayo. So, yung static, yan po, static, ganito yung tinawag. Tinawag ko na kaagad ito. Okay? So, yan po.
So, again, copy paste ko lang to. So, edit ko yung iba later on. Okay. Gawin ko y minus x. Okay. So, ito, add result is subtract result is, yan po. So, kung titignan nyo, yung variable, parehas sila. Ayan po. Okay. Ayan po, pwede po yan. Kasi magkaiba sila ng scope ito. Ito yung scope ng add num, ito yung scope ng subtract num. So, magkaiba pong scope yan kaya pwede pong gamitin yon. Okay? I-apply ko dito. So, dito, tignan nyo po Tawagin ko ito, copy paste, semicolon. Okay? So, nag-error siya. Bakit siya nag-error? Tinawag ko lang din, ginaya ko lang ito. Pero ang pinagkaiba nila is walang static or non-static po ito. Okay? So, tingnan natin. Okay? So, cannot make a static reference to the non-static method, subtract num from the type. Okay, ang gagawin natin dito. So, dito, okay, so ito yung advice niya. So, pwede mong gawing static yon. Okay, pero we will try other option for this. Ang gawin nyo, ito po, so yung class name, okay, try ko lang, ACD, variable. Okay, class name, ito po ay variable. Nagiging object siya later on pag ginamit natin. Kahit pa ano yan, kahit anong lagay niyo yan. Pero sa akin, ACD kasi ang acronym ko for Alphabet Character Display. So, yun lang yun. Okay. Then, copy paste ulit. Yan. Teka lang. New. New. Ayan po. Ayan po So, ibig sabihin, nagpapaalam tayo. Okay. Nag-create tayo ng object. Okay. So, dapat matutunan nyo to kasi data structure na. Object-oriented programming. Okay. So, andito po si inheritance. Ito, inheritance na po ito. Yung three core principle ng Java, andito si encapsulation, inheritance, tsaka polymorphism. So, ang ginagamit po natin dito, inheritance. Okay? Kasi nagpapaalam ka dun sa class na gagamitin mo yung certain object, yung certain method, and so on. Okay? So, dito po, lagyan natin ACD. Tignan nyo ACD dot. Ayan po lalabas. Okay? Yung mga possible. Ayan po. Subtract num. Lumabas na siya. Under ng alphabet character display. Ayun. So, yun po. Hindi na siya magkaka-error. So, yun po static tsaka non-static. Okay? Ayan. So, i-run natin yung program. So, lagyan lang natin ng uh, ayun. Okay? So, yun po. So, add result is, subtract result is, yan po. Okay? So, again, ito po ay static method. Ito ay non-static method. So, okay, additional knowledge. Ito po yung difference nila when we call each method. Pag static tsaka non-static. Okay? So, yun pa. So, again, that's it. That's for our discussion for this. So, hope you have learned from this. So, thank you for listening. Okay?